Dumako na po tayo dito. I-update lang po natin kay Mima. At simulan na po natin muna dito. Okay? Go Fort, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Good evening po. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa Pamarel itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan? Opo. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin, nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po. Ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Alam nyo, sa mga pasensya na po sa mga kumakain ha. Kung makikita nyo po ang itsura ni Mima, ma-share ko lang po sa inyo. Kawawa po si Mima. Yung itsura po ni Mima, maliit lang po yung mukha ni Mima maliit lang. Tumabingi po yung mukha ni Mima. Sobrang nakakaawa po. Tumabingi yung mukha ni Mima. Parang durog na durog. Parang durog na durog po ang mukha ni Mima. Grabe po. Alam mo po yung lakas ng puwersa ng 45 yung ginamit po eh. Yung lakas ng puwersa ng 45 po. Pagbaril kay Mima, sinigurado po siya. Talagang sinigurado po mga karayuma Sinigurado na talagang si Mima lang ang trinabaho. Sinigurado po. Pagbaril sa kanya, umampas-ampas pa yung ulo niya sa kalsada. Durog na durog po yung ulo. Durog na durog po. Pasensya na po sa mga kumakain at pasensya na po sa inyo. Grabe po, talagang kulang na lang po talaga. Kulang na lang, parang grabe yung pagkayari Grabe. Tapos nakita po na parang gumagapang pa si Mima ayon to sa mga witness sa report ng gumagapang si Mima, matapang si Mima, waray Gumagapang pa si Mima. Yun, sinigurado pa uli. Yun. Nung tamaan sa ulo, wala na. Lalong grabe po, durog na durog. Durog na, ang sakit po talaga. Sobra. Tsaka yung mga sabing, ba't daw nire-react to? Ba't daw namin nire-react? Hindi po, hindi po kailangan namin i-react to. Hindi po namatay si Mima. Hindi po namatay si Mima sa isang sakit. Namatay po si Mima, murder po si Mima. And hindi po namin titigilan to hanggang di namin nakukuha yung hustisya para sa kaibigan namin. Okay? Bahala na po kayo mag-isip. Pinagkakakitaan namin. Bahala na po kayo mag-isip. Kita nyo po, kung hindi namin nila to, hindi aabot po sa mainstream media. Ngayon, nasa mainstream media na. Bahala na po kayo mag-isip. Kasi hindi naman po kayo nag-aasikaso. Hindi naman kayo mag-aano kay Mima, kami naman Bahala na po kayo mag-isip. Wala kami pakialam sa mga sasabihin nyo. Basta ang importante po sa amin ngayon, importante po sa amin ngayon, mabigyan po ng hustisya ang kaibigan namin. DDS related man, boyfriend related, any related. Dito, basta mabigyan na ng hustisya, yun lang po hiling namin Kasi po, hindi po wala tayong karapatan bilang tao na kumiti lang sariling buhay natin. Hindi po tayo mga Duterte. Hindi po tayo ganon. Okay? Kami, kami po, normal ang utak namin. May moralidad kami sa aming pagkatao.
Naniniwala kami na ang hustisya ay dapat makamit sa taong pinaslang. Naniniwala kami na dapat galangin ang mga namatayan. Naniniwala po kami na hindi po dapat tinatawanan pag may namatay na isang tao. Maayos po utak namin. Bahala kayong mag-isip. Dahil hindi naman kami makakarma eh. Hindi po kami makakarma. Kayo ang makakarma. Kayo magdadala niyan. Ha? Kayo magdadala niyan. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo lahat dito forever sa mundo eh. 'Di ba? Hindi naman tayo lahat forever sa mundo. Pero may tinatawag tayong karma ng Panginoong Diyos. Yun po ang iwasan nyo. Ha? Tinatawanan nyo yung namatayan. Hindi po normal yun. Hindi tayo ganyan Pilipino, mga kababayan. Hindi tayo ganitong mga Pilipino. Mga Pilipino, kilala tayo magandang pag-uugali sa buong mundo. Yan ang nagugustuhan sa atin ng mga Ibanyaga. Pero ngayon, tignan nyo po. Oh, tignan nyo yung mga DDS, tinatawanan, ganyan. Akala naman nila, kaya yung ICC, ganyan eh. Pag nakita ng ICC yan, tignan mo. Tinatawanan nyo yung namatayan. Diba? Tinatawanan nyo yung namatayan. Maling-mali yan. Parang wala kayong magulang na nagpalaki sa inyo. Diba? Yun lang yan eh. Diba? Kung sana kung anak kayo ni Sara Duterte, kung sana anak kayo ni Digong, kung sana kung ano talaga kayo eh, Duterte apelido nyo, maaari, sige, pwede yung tawanan. Pero hindi naman kayo ano-ano eh. Hindi naman kayo kaano-ano, masyado kayong lulong sa politiko. Yun po ang masama dyan. Nagiging kulto na. Lulong kayo sa politiko. Hindi po kailangan niluluran yung politiko eh. Politiko lang yan. Diba? Hindi yan Diyos. Kung yung Diyos ka, ayaw niya magpaluod eh. Diba? Kung yung Diyos ka, ayaw magpaluod, kayo niluluran niyo yung politiko. Na parang sinasamba nyo na. Nako, delikado yan, boy. Diba? Ayun po, mabalik tayo. Yun nga po. At si Mima po ngayon ay inaasikaso pa sa morgue. Nasa morgue pa po si Mima ngayon kasi iniintay po namin ng mga tropa na yung magulang po kasi ayaw po ilabas hanggat wala yung magulang, immediate yung pamilya po talaga. Ngayon parating na po yung nanay at nakikiusap nga po kami na 3 days po, 2 to 3 days dito muna. So magkikita, yung mga gusto pong makiramay, magkita-kita na lang po tayo. At wag na po dito sa mga i-PM nyo na lang si Mike Cervera. Ayan, i-PM nyo po si Mike Cervera. Kung gusto nyo po makasama kami, doon po kami maglalagay hanggang nandito si Mima sa Manila. Magkikita-kita po tayo. Okay? Diretso na muna natin to. Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating crime scene, ano? Nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung Kira mo caliber 45 po ginamit. subject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin Yes, go ahead. is lilam po ng motor, kulay puting motor. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants at puting pangtaas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Yan lang po nakakalungkot eh. Samantalang yung back- Alam mo, yan po nakakalungkot sa atin eh. Yung mga nauso yung riding in tandem. Na sa totoosin po, sa panahon ni Digong nauso yan. Diyan po yun eh. Diyan po umabot ang EJK na up to 30,000. Hindi po tayo gumagawa ng kwento ha. Hindi naman po aabot yung EJK up to 30,000 eh. Diyan po yan eh. Kaya nakaugalian po yung riding in tandem. Dahil nauso yan sa panahon ni Digong. Na inira-riding in tandem po, tinutukang na yung mga taong mahihirap, nililigpit nila ng riding in tandem. Ayan po. 'Di ba? Dumating pa nga sa point sa panahon ni Digong, mga kababayan, ay yung mga preso, ginagamit ni Digong.
ilalabas yung preso, may papabanat, tapos ipapasok ulit para walang trace. Ayan po yun eh. Yan nauso yan. Ayan po, kaya ngayon, ganyan po. Tas, isisisi na naman natin kay BBM, di ba? Isisisi natin kay BBM. Ngayon, sinisensationalize nila, sinisensationalize nila yung patayan, katulad nung yung rider na namatay. Ang pumatay po, DDS. Ang pumatay po dun sa rider, DDS. Ang rider po ay DDS. Yung angkas niya, ang pinatay yung angkas, DDS po. Confirm. Oh. Diba? Oh. Ay nakasuot po ng pula. Sabi ni Emmanuel, ngayon lang ako nakakita ng patay na pinagtawanan. Ngayon lang talaga. Na helmet po. Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakidanlan. Oo, tsaka yung pagtugis, kamusta? Riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pagre-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at Ewan ko kung narinig nyo, gusto natin magpasalamat. Kilala mo na kung sino po yun. Yung lagi nating, gusto ko magpasalamat sa'yo, Uncle. Kilala mo na kung sino ka. Uncle BBM. Gusto natin magpasalamat sa kapulisan, sa NBI, kay Director Matibag. Maraming salamat po. Grabe. Sila po mismo nag-offer ng tulong. Sila po mismo nag-offer ng lahat. Si Mima inaaway si General Nartates, pero si General Nartates agad-agad nagpadala ng tulong. Si General, mga kapulisan nandyan kagad, nagkaroon po ng Task Force Mima. Si Uncle BBM, wala nang problema ang pamilya at nilalakad na lang po namin ang namin sa pangunguna ni Boss Mike na pinapakiusap na lang po namin na ang bata po ay anak ni Mima na 6 years old ay magkaroon po ng scholarship hanggang college. Yan po ang nilalakad ng ating mga vlogger. Kami po sa pangunguna ni Boss Mike. Ayan po, kasi po may naiwan po si Mima eh. May naiwan po si Mima na anak na 6 years old na pinapasagot na po namin hanggang college. Kasi wala na po eh. Diba? Wala na pong titingin, wala na pong gagabay. Meron po siyang magulang eh. Siyempre, magulang lang yun ni Mima eh. Iba pa rin yung kalinga ng Siya si Mima po, mga babayan ha. Nakasama ko siya sa Malaysia, Singapore. Sumahod yan. May nag-aalaga sa anak niya. Binibigay niya yung sahod niya doon. Yung anak niya. Ganyan. Binibigay niya talaga yung sahod niya. Kinakausap niya yung anak niya. Kaya pumapayag na akong bumili ng mga ako yung utusan niya. Kasi bibili akong shampoo. Bibili akong napkin. Utusan niya ako. Bibilang ko siya ng toothpaste. Bibilang ko siya ng gatas. Titimplahan ko siya. Kasi kausap niya yung anak niya. Yun lang ang pag wala siyang vlog, kausap niya. Tapos siguro nahati dahil nagka-jowa na naman, adik sa lalaki. Aray ko. Adik eh. Adik sa lalaki si Mima eh. Aray ko. Diba? Pag may lalaki, nawawala na sa wisyo eh. Aray ko. Yan na. Nasa kasi yan, nasa pangangalaga ni Boss Mike. Sinabihan na yan ni Boss Mike, dito ka na Mima. Di ba umiiyak-iyak siya, may vlog siya umiiyak. Kinuha siya ni Boss Mike. O dito ka na tumuloy. I-improve mo yung sarili mo. Tinulungan ni Boss Mike niya para umangat po siya. Umangat po yung social media niya. O yun, umangat. Sumikat na naman. Umangat. Maya-maya, may nakilala na naman ng lalaki. Nawala na naman. Mima, huwag ka na magalit. Aray ko. Diba? Nakilala na naman lalaki, kumirengking na naman. Diba, pinapagaan lang po natin.
Alam niyo naman yung asara namin ni Mimay, di ba? Alam niyo naman yan. Alam niyo naman pagkasama yan, nag-aasara namin. Kumirengking ka kasi. Yan, kumirengking. Hindi, tama po yun. Typical 24 years old na, alam mo yung pag 24 ka, mainit ka pa. Alam mo yung, mainit ka pa sa mga gimmick, mainit ka pa sa disco-disco, mainit ka pa sa pupunta kang bar hopping ka. Ganun po si Mima, bar hopping. Bata, 24 eh. 24 eh. Bata, kaya nga sabi ni Boss Mike, bata, 24, parang anak niya eh. Kasi kasing edad ng alas ng anak ni Boss Mike eh. Bar hopping, ayan, disco-disco, ayan, siguro nakakilala. Ewan ko sino nakilala niya. Ako nga, nung nakilala niya si Jake Magnus, tontawa na ako eh. Aray ko. Aray ko. Diba? Diba? Nakilala niya si Jake Magnus, tontawa ako eh. Aray ko. Jake, shout out. Kita ko sila eh. Tontawa ako eh. Yun ang yun ang tinatawag na 1 linggong pag-ibig. Aray ko. 1 linggong pag-ibig, tontawa ako eh. Mima, huwag mo ako multuin ha. Kilala kita. Hoy Mima, huwag mo ako multuin ha. Kilala kita kasing height mo lang yung doorknob. Tumigil ka. Aray ko. Ha? Kung sino lang yung magpakita dito na kasing height ng doorknob, ikaw lang yun. Aray ko. Ha? Walang mataas sa doorknob, ikaw lang kapantay mo. Pag-aanin natin, nakakaiyak po eh, pag-aanin natin, wag na natin, sabi nga ni Boss Mike, tumawa naman tayo, masyado nang masakit eh. Tumawa naman tayo. Hindi si Mima kasi kami, di ba, grupo. Biruan na kami. Sasanay po kami pag magkikita kami, sasabihin niya, Yolo, ang itim-itim mo, hayop ka talaga. Ginaganyan niya. Ang itim-itim mo. Ginaganyan niya ako. Hindi na kita makita. Ginaganyan niya ako. Sabi ko, lalo ako. Kala ko kanina, doorknob ka eh. Kaya ganyan. Ganyan po yung mga kaibigan, ang biruan, tas inaasar niya si Ballpoint. Grabe ka, Ballpoint. Grabe yung mukha mo, no? Ginaganon mo lang po magbiro yan. Ginaganon niya, oh. Si Chris Ulo. Nakaaway niya, magkaaway yan. Talagang kulang na lang, babatukan ni Chris Ulo yan eh. Makawento ko lang po ha. Ganyan po yung sama na, babatukan ni Chris Ulo yan. Babatukan ni Chris Ulo yan, napikon si Chris Ulo eh, high blood si Chris Ulo. Napikon eh. Si Koy, lagi niya nakakaaway. Si Koy. Diba? Di ba? Yan po. Yan po ang namin. At yan, nakasama nga namin sa Singapore yan, sa Malaysia. Yan, si Mima. Yan, hindi siya, pag may hawak ng cellphone, alam mo nakakainis kay Mima, may hawak ng cellphone yan. Yung pagkain, naghihintay. Ang lamig na, hindi niya kinakain, puro cellphone. Typical 24 years old po. Puro cellphone. Hoy, Mima, yung pagkain mo. Ayaw, hindi niya, hanggang sa, nga pala, titikman niya lang, tapos pag-aalis na tayo. Hindi niya nakain, kinagatan niya lang. Ganyan yan eh. Puro cellphone. Kasi siya eh, typical na bata na 24 years old. Ganon siya. Tapos sabi ko nga, yung mga damit niya, sexy, bata pa eh. Hindi katulad nyo, may mga kulubot. Tinatago niya, di ba? Aray ko. Diba yan? Tapos pag nagbe-bengador kami, si Mima po, pag nagbe-bengador kami, mauuna siya, magbe-video na kagad yan, magre-reels. Nadamay ka dyan, wala kang magagawa nyo, reels tayo. Ano na naman yan? Reels tayo, bilis, kahit ano. Aray ko.
Anong gagawin na? Tungkol kay Sarah. O sige, salpak mo. Release kami. O, di ba, gagawin na yan. O, di ba, Sarah, hayop ka, di ba? Hayop ka. O, ano masabi mo, Yolo? O nga, Sarah, hayop ka. Ganyan yan. Kahit saan. Halimbawa, nung nasa Singapore kami, nasa Universal Studios kami, tumatakbo na yan. Picture na tayo. Aba. Ha? Oh. Oh, dito na tayo. Diretso natin dito. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang political vlogger na si Alicia Lipata sa harap ng inuupahang bahay sa Caloocan pa rin. Oh. Sinabi sa DZMM ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Goforth na bumaba ang biktima mula sa sasakyan nang biglang lapitan ng mga suspect saka pinagbabaril. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na nagtamuri ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy ang forward at backtracking ng pulisya sa kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Iniimbestigahan din ng pulisya kung may kaugnayan ng insidente sa content ng biktimang vlogger. Alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, isang matapang na nagbibigay ng komento. Iimbestigahan. Kaya ako, hindi na ako matapang po eh. Alam niyo po? Alam niyo po, hindi na po ako matapang. Sila Sarah po, napaka nakakaawa po. Di ba po? Kasi isipin niyo po, yung tatay mo po, nasa dahig. Nakakasama mo po, karton po. Kasi nakakulong po siya eh. Nakakaawa po, tas hindi na po siya magawa, hindi na po siya makalaplap po. Ganun po ako kabait eh. Nirerespeto ko po ang mga tao. Yung si Tatay Digong, wala na po eh. Nandun na, wala na po siya malaplap. Wala na pong wet, yung napipinger niya. Nakakaawa rin po. Kasi tayong kung nasa labas, may mga finger po tayo. Eh, si Tatay Digong po, baka wala ng finger doon. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Di ba po? At si Sarah naman po, talaga naman po, yung tatay po nasa nasa daig, nakakulong na. Tapos yung anak pa po, may impeach, bagbag. Di ba? Isipin nyo po, nakakapagbag. Tatay mo nakakulong. Ikaw may impeach, nakakapagbag. Di ba po? At ang mahirap pa po kay Ma'am Sarah po, nakakaawa po siya, hindi po siya marunong mag-computer. Imagine nyo yung nalingan po. Imagine niyo po yung sitwasyon na hindi po siya marunong mag-computer po. Nakakaawa. Aray ko. Tapos ang malala pa po, hindi po siya marunong mag-English ng yung bobo po. Hindi po niya alam yung naawa po. Parang gusto ko po siyang turuan. Naawa po talaga ako. Diba? At ito pong mga Duterte, naawa po ako sa lugar nila sa Davao. Biro niyo po ba ang baha po? Tayo, maayos tayo dito eh. Maayos po tayo. Yung bahan natin siguro maximum tuhod. Di ba po? Kanina po, wala na maximum eh. Death kagad. Naawa po ako sa lugar nila eh. Kaya naawa po ako sa mga Duterte. Kailangan po silang tulungan.
kailangan po sila, grabe, hindi pa uputik ninyo, kailangan po silang tulungan. Kasi hindi po normal yung ganun, kawawa po sila. Aray ko. Diba? Si Kitty po, nahihirapan sila, si Basti nahihirapan po, di sila makatakas sa droga. Ang hirap po ng ganun. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Ayan po, nagtagawa po, inuulit ko, Task Force Mima. Ayan po, at magpapasalamat po ulit tayo sa Pangulo kay Yusek Claire. Ayan po, na mga, hindi na muna natin sasabihin yung mga naitulong sa atin. Saka na lang po, kasi basta magpasalamat na tayo. Maraming salamat po, Yusek Claire, Pangulong Bongbong Marcos, sa Kapulisan, sa NBI. Maraming salamat po. At sana, ang hiling lang po namin yung sa bata. Sana po yun lang importante maibigay yung sa bata. Kasi po si Mima po, kung alam niyo po si Mima, 'di ba? Nakita niyo si Mima, 'di ba? Nakita niyo naman yung ilong niya talagang plakda. Aray ko. 'Di ba? Alam niyo naman yung ilong ni Mima, plakda. Ganon din po yung buhay na pinanggalingan ni Mima, plakda rin. Seryoso hindi po ganun kayaman si Mima. Hindi po ganun kayaman si Mima. Si Mima po nagsumikap po si Mima na mag-vlog, nagsipag siya, nakilala siya, at naging Mima Alicia. Lahat ng pagod, paghihirap, dinaanan niya. Di ba? Mula sa plakdang buhay, plakdang ilong, ngayon, Mima Alicia na. Hindi na plakda ang buhay, matangos na ang buhay. At ang ilong, matangos. Aray ko. Diba? Kaya, mga babayan, yan na, si Mima po, gawin nating inspirasyon. Diba? Kahit yung buhay niya, plakda, tatangos din ang ating buhay. Kaya ako, naniniwala ako, tatangos din to eh. Tatangos din to. Tatangos din to, naniniwala ako. Tatangos din to, may pag-asa pa to eh. Tatangos ka rin. Aray ko. Hay nako. O to, pinapatawa ko lang po kayo Pinapatawa ko lang po kayo kasi ayaw natin yung masyadong mabigat eh. Sagwang muka, mahilig gumala.
kanyang winalda.